Ay, isang magandang araw sa ating lahat. Munting kaalaman nga pala, nako, napakadaming pwedeng masunog. Huwag naman sana. DPWH pa. Anak ng teteng naman. Halatang halata na kayo. Sa comment section, naghanap ako gabi. Napuyat ako. Wala akong nakita ni isa man pumabor sa nangyari. Anak ng teteng kayo. Ito sabi ni Andres Reyes Jr. ng ICI, ng chairman. Ang nasunog sa QC ay walang kinalaman sa flood control project. As per record now, a burning in Quezon City does not involve from control projects. Sir, paano mo naman nalaman yung nasunog na yan? Alam mo ba pag nasusunog ang isang bagay, mga kababayan, hindi mo kaagad masasabi o isang police report or Bureau Fire report, hindi mo kaagad paniniwalaan yung isang bagay na ni-report. Bakit? Kasi nasunog niya eh. Di ba? Huwag mo sasabihin wala kinalaman sa DPWH yan. E di kontra kayo sa sinabi dun sa hearing ni Tito Soto. Mamaya mapapanood nyo. Di ba? Mga kababayan, alam nyo ito nakapagtataka lang sa mga to. Ang dami, alam mo ang DPWH po, isang bagong building yan, alam ko. Andyan yung may mga fire extinguisher, di ba? May mga earthquake drill, fire drill kayo, ginagawa dyan, mga gobyerno, di ba? Hindi naman nagkulang. Ang pwedeng masunog, ito mga kababayan ipapapansin ko sa inyo hindi ko siya sabing sinadya yan basta sinasabi ko lang yung mga possible sa akin tsorya para magising, ma-aware ang taong bayan. Ito ang pwedeng masunog sa kadalasan, minsan panahon ng March, ang pwedeng masunog sa kadalasan ng mga building ay yung mga private building. Tama, mali. Yung mga store, yung mga malalaki, mga mall. Tama, mali. Pero government property, ngayon lang ako nakakita ng government property na sunog. Bakit? Ang alam, okay kung natapat ng linggo. Kasi pag linggo, walang tao, gwardiya lang halos na doon. Ibig sabihin, ang daming tao dyan sa opisina. Ibig sabihin, walang tao dyan. Sige nga. Hindi, ito tanong ko lang hindi ako nabibintang nahihiwagaan lang kami mga taong bayan. Ibig nyo palang sabihin, nasunog yan, etong araw, Wednesday. Ibig sabihin nyo walang tao dyan nag-opisina, government property yan, government hour yan. Walang tao nakakita dyan, wala nakapatay man lang, nakabuhos ng fire extinguisher o tubig. Saka government property po ito mga kababayan. Nababataan nyo, may nasunog na bang government property? Bihirang-bihira, mga kababayan. Nakapagtataka, ba't nasunog to? At ito pa, ang sabi, computer daw ay pumutok. Ngayon lang ako nakakita. Ako po, tapos ako ng IT, tapos po ako, nag-master po ako sa mga hardware. Hardware po, minaster ko. Dalawa yan kasi programming saka hardware, isa designing pa nga. Master po ako ng hardware. Ibig sabihin, linya ko yung mga heatsink, yung ABR, yung mga equipment dun sa loob ng computer, no? Ako bilang isang hardware, malabo na para sa akin ang isang computer ay pumutok. Meron niya ako dating kakilalang computer shop, may server siya. Yung server na yon, walang patayan. Maniwala ko kasi malaking computer shop niya May isang computer doon hindi pinapatay. Magsasara siya ng shop, pero yung computer doon hindi niya pinapatay. Hindi ko alam kung ilang taon na hindi niya pinapatay yun. Pero hindi nasusunog, hindi sumasabog. Pag nag-burn out siguro, namamatay yun. Di ba? Pero hindi nasusunog. Bakit? May mga heatsink na tinatawag. Ito, may papakita ko sa inyo. Heatsink. Ito, to. Ayan, yung pinahawak ko na kay Senator Marcoleta para, yan po yung bakal sa computer, mga kaibigan. Yung bakal na yan. Meron ako sa computer ginagamit ko ngayon. Yung camera ko, di ko malihis Malaki, mas malaki pa sa hawak ni Senator Marcoleta. Hindi naman talaga pinahawak ko lang sa imaginary lang yan. Yung heatsink na yan, mga kababaya, yan ang kumokontrol sa init ng computer para hindi mag-overheat. Para yung computer doon sa loob, heatsink doon sa tinatawag na yung pinaka-brain ng computer, processor, saka sa pan, saka maraming pan ng computer. Maliban na kung yung DPWH na yan, nag-procure ng computer o nag-budget ng computer ng mga luma.
O yung mga pipitsuging computer, bakit? O baka na naman korupsyon na naman yan. Kaya ganyan. Hindi ho ba? Hindi ho. Ibig sabihin ko sa'yo, ang computer ho, may tinatawag na mga pan, mga ganito, hindi malabong masunog. May possible masunog, bakit hindi? Pero pumutok, malabo. Ba't puputok yun? Walang search, sabi, tapos kalauna, no, ilang balita, o hindi ko alam, ako totoo search circuit na daw ang nangsanhi. Bakit? Hindi umepekto yung computer yata Nakita nila, sir, bukang hindi yata puputok ang computer. Hindi nila kasi pwede sabihin na ano yun na kapabayaan ng wirings yun Kasi bago-bago yan saka may mga ano yan, may mga breaker yan, hindi pwede masunog yan. Di ba? Saka yung alam ko sa DPWH, eto kung hindi ko ipagkakamali, hindi ko siya sabing totoo yung mga building ng mga modern na ginawa noong 2010 o mga year 2008 na, mga ginawa, o palagay mo pambaba pa, 2005, ang mga building yan, yung tinatawag na mga hardiplex ang bubong, o kaya yung mga anti-sunog na bubong, na kisame, na kahit sindihan mo, hindi masusunog. Tama, mali. Di ba? Nag-opisina rin po ako sa LGU. Yung mga lumang building na mga ginawa ng government, hindi yan mga plywood. Kung plywood, masusunog. Pero pag mga ganito po, hindi masusunog po. Ini-explain ko dahan-dahan po sa inyo ngayon, eto. Tapos na tayo dito, sige, paniwalaan natin itong ICI na to. Hindi kami maniniwala sa inyo pala. Tinatago nyo ebidensya, tinatago nyo ang ang pagdinig di ba? Walang nasunog na ebidensya, paano mo nalaman? Ang bilis mo Tinitiyak ng Independent Commission for Infrastructure na walang anumang dokumentong may kaugnayan sa mga flood control projects ang naapektuhan sa ganap na sunog sa DPWH office sa Quezon City nitong Miyerkules, October 22. Ayon sa record ngayon, na nasunog Quezon City ay walang kinalaman sa flood control projects. Ano walang kinalaman? Hindi ho ba? Ang pahayag inilabas ni retired Justice Andres Reyes Jr., chairman ng ICE, sa pagdinig ng Senate Committee of Justice and Human Rights kaugnay sa Senate Bill number 1215 na naglalayong matatag ng Independent People Commission. Dagdag pa ni Reyes, bagaman walang flood control files na nasunog, kinakailangan pa rin tiyakin na seguridad. Ano walang file na control? Ibig sabihin mo sa isang bilhin ng government walang file na sunog? Ba't nasunog yan? Ito pa mga kababayan. Nakapagtataka lang sa mga to no? Pinagdul para tayo pinagdulo ko na di ba? Ito pa sabi ni Ombudsman, inutusan ng NBI ng BFP na alamin kung sinadya ang sunog ang DPWH office sa QC. Alamin man yan o hindi, boying. Boy tanda. Hindi, tumanda kasi siya di ba? Nangonsumi. Yung panahon ni Duterte, bata-bata pa siya Ilang taon na lumipas, tumanda siya ng halos 10 taon mahigit Mga 20 years siyang tumanda sa konsumisyon kay Junior. Di ba? Ayan pinaiimbestigahan ng Office of the Ombudsman ang nangyari sunog sa tanggapan ng Department of Public Works and Highways. Ayon sa pahayag ni Ombudsman, humiling ito ng National Bureau of Investigation, tumulong sa Bureau of Fire Protection upang matukoy ang tunay na sanhi ng insidente. Bagaman patuloy ang investigasyon, hindi isinasantabi ng Ombudsman ang posibilidad na sinadya ang sunog upang sirain ang mga ebidensya na may kinalaman sa mga investigasyong anomalya sa flood control projects. Alam nyo ito kung sinadya man ito o hindi, nasunog na. Kung halimbawa ang nasunog ay ebidensya, sabi 1% lang daw na dokumento na sunog. Kung yung 1% na yun, napakalaki nun. Maniwala kayo sa akin. Yung 1% na yun, kasing dami ng kwarto yun. Etong buong kwarto natin na normal, kasing dami na nun yung 1% na sinasabi nila. Bakit? Sa lawak ng buong Pilipinas. Ako sa akin lang hindi naman sa Pilipinas o Mimaropa man lang. Ako nakahawak na ako ng mga papeles. Isang opisina lang yan Sa isang opisina lang. Halos mapuno yung opisina namin, yung kalahati doon. Puro papeles. Di ba? Sa loob ng 3 taon. O 4 pa. Ngayon, kung nasunog yung 1% tayo at andun yung ebidensya, kahit 1.1% pa yan, talo na naman ang taong bayan sa pinagkagawa nyo. Halatang halata Oo, halatang halata na Etong si Boying, imbestiga ka pa. Imbestigahan mo si Romualdez.
Di ba? Wag yan. Oh. Nasunog mga ebidensya. Ito, sinabi ni Kiko Barsaga. Nasunog ang DPWH office. Kasama rito ang mga ebidensyang nauugnay kina Martin Romualdez, Sandro Marcos, Arjo Artaide, Roman Romulo, at JJ Suarez at flood control anomalies. O, hindi ako may sabi niyan siya. O, nadamay daw yung sunog. Nadamay na kasama rito ang mga ebidensyang magpapatutay. Patay. Yari na. Finish na ang mga Pilipino. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Oh, Ping Lacson. Oh, Tito Soto. ICI. Kayo dyan. Oh, kung totoo man, kung totoo man, hindi ko sinabi totoo. Kung totoo man, ang mga nasunog na dito sa DPWH, kasama ang mga ebidensya ng magpapatunay sa mga big fish. Isa lang may kasalanan nito, hindi ang apoy. Kayo po, para sa akin, para sa taong bayan. Bakit? Kung hindi nyo pinipigilan dati pa lang, may parliamentary courtesy ka pa, lahat-lahat, di pwede imbitahan, pinababagal ang investigasyon, nade-delay tactics. Kaya nangyayari, nakaisip ng solusyon. Di ba sinabi ko sa inyo yan mga kababayan, habang nade-delay ang mga pagdinig o pag-iimbestiga, ang kalaban nakakaisip ng paraan. Di ba? O bibigyan mo isang tao, bigyan kita 10 araw para magpaliwanag. Bakit 10 araw? Makakaisip ng paliwanag yon. Dahil matalino rin ang tao, no? Matalino rin. Di ba? Ganyan tayo kakapalpak. Sobra. Dapat talaga si Senator Marcoleta ibinabalik na sa Blue Ribbon matapos na ang mga isyong ito. Ayan, nasunog ang mga ebidensya dulot ng pangamba sa publiko sa pahayag ni Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga kaugnay sa sunog na tumupok sa Bureau of Research Standard BRS, Department of Public Highways. Sa kanyang viral Facebook post, sinabi ni Barsaga pa na insidente na sumira umano sa mga ebidensya na nauugnay kay Martin Romualdez, etc., kay Sandro, ganyan. Ang nasunog na office ng DPWH ay sumira sa mga ebidensyang, talo na tayo ayon sa Bureau of Fire Protection NCR. Nagsimula ang sunog sa DPWH BRS building sa Nia Road, Barangay Piahan, Quezon City, bandang 12:39 PM. Tingnan mo, hindi madaling araw to Kung madaling araw, exempted. Bakit? Kasi walang tao. Eto, may tao pa doon. Wala ba nag-uopisina dyan sa laki ng building na yan? Wala nag-uopisina? Imposible. Puro empleyado. Ano ba ang office hour ngayon? May 7 to 4, may 8 to 5. Tama, mali. 'Di ba? Sa government eto. Wala ba nakakita? Wala bang pa-extinguisher doon? Wala mga nasunog. Sa computer nasunog. Hindi po nasusunog, hindi po napuputok ang computer. Huwag niyo kami lokohin. Di ba? May mga may mga tiyatawag na ABR yan o UBS. Di ba? Saka yung mga building ng bago ngayon, sabihin nyo, yung building nyo, substandard na naman. Sa mga, isabihin, ang kisaming ginamit nyo, yung kisaming luma pa, yung mga plywood pa. Alam ko sa mga building ng mga government, hindi na plywood. Yung mga building na parang, square-square, natutuklap, hindi na susunog basta-basta yun eh. Di ba? Maliban na lang kung sinunog. Binuhusan ng gasolina. Di ba? Haka ko lang yun eto, panoorin natin to. Nasunog po. Kita mo, sabi ko sa inyo. Ayan sa sobrang init yan. Naman, ba't yan pa nang nasunog? Alam niyo po ba kung ano ang nasunog? Ano ba yan? Tanggapan po ng DPWH National Capital Region. Pwedeng mabigla? Sandali lang sige. Ang nasunog po ay DPWH NCR office. Diyan po sa Barangay Peñahan, Quezon City. Pwedeng magulat? Hindi ka ba nagugulat? Pagulat-gulat nga naman, di ba? May nagsabi sa akin yan last month pa Diyan sa kabakan mo. Masusunog? Baka may masunog. Sana naman hindi. Pero hindi naman ako naniniwala namang hindi sinadya. Dapat hindi. Pero ayon po sa report ng Bureau of Fire Protection, 12:50. Pasado tanghali ito. Nasunog ang gusali ng Bureau of Research and Standards.
Under ano pala Under yan? ng DPWH. NCR. Kasi nasa harap niya, yung nakaharap sa EDSA. Ayan tignan mo yung pagkakadesign niya. Alam ko government design yan eh. Yung kulay blue pader. Lahat yan, pati police station, ganyan ang design. Tama? Tama ako? Sino nakakakita sa mga government property ngayon ng national? Ganyan din pati mga police station, di ba? Ganyan ang standard nila, pati design. Yang ganyan, pag pinunta mo sa loob niya, wala na mga masyadong plywood yan. Ang ginagamit niya yung mga anti-sunog, yung mga anti-fire na kisame, di ba? At yung mga computer diyan, binadgetan. Kung saan ang computer nagkakalaga ng mga 100,000 ang isang unit o 80,000, 90,000. Tama, mali? Huwag kayo magsisinungaling. Dahil ako galing ako sa gobyerno. Gumagawa ako ng budget at ang binabudgetan ko yung mga appliances ng gobyerno, mga papel, ballpen, computer, keyboard, lahat ng appliances, mga mesa nakikita nyo, lahat ng office appliances, janitorial appliances, mga appliances, may mga tinatawag po dyan na office supply, yan. Ako lahat nagbabudget dati yan. Doon sa opisina pinapasukan ko. Kaya alam ko lahat yung cost niya, alam ko lahat ng ano niyan. May fire extinguisher din dyan. Buwan-buwan. Hindi lang buwan-buwan. May mga BFE na pasok sa room. Sine-check. Pag may lumindol, mag-check ang DRRM ata yun. Check lahat kung may crack yung pader. Tama, pag government. At sa pag government, minsan araw-araw yan. O kaya tuwing hapon, may yung anti-pest control. Kumpleto po yan. May check ng Bureau of Fire Protection, ti-check ko ano, may mga kukos ng sunog, mga wirings sa Department of Engineering. Chine-check ng Department of Engineering yan. Chine-check yan araw-araw lahat. Pati yung mga appliances niyan, chine-check. Binilalagyan ng sticker, yung appliances niyan. Kung ito ba sira na, palitan na. Kanino nakapangalan to, computer? Alam yan. Pag medyo sira na yung computer, kakarag-karag na, papalitan na yan. May budget na naman, another. Kaya walang imposible masunog ang isang government property kung lahat yung binabantayan. Akin lang hindi ko siya sabihin sinunog yan. Ang sa akin lang, bakit nakasalisi yung apoy? Di ho ba mga kababayan? Region 4A yun di ba? 4A ba 4B? Ito malapit sa Nia Road to, Jen. Na malapit din sa EDSA. Yes, kasi kanto yan Nia Road, tapos doon sa yung harap niya, yung kaharap sa, nakatapat doon sa EDSA, DPWC yun Pwede police din. Yes, meron din doon, Region 4A yata, 4B. Sabagay, no? Tapos yung nasa gawing side naman, katabi ng NIA, yan, yung ano yan, NIA building Bureau of Research and Standards. Ano kayang nandyan sa... Kung research and standards ito, malamang mga presyo ng materyales. Pwede. Dokumento. Meron kayang, pero sa tingin ko parang walang dokumento dyan na nakapaloob, may kinalaman dito sa mga anomalya. Ngayon lang ako nakakita, hindi ko alam hindi ko sasabihin niya akin lang to sorry ako lang to Ngayon lang ako nakakita ng government property na sunog. Tignan natin, Bureau of Research Kumalat po ang apoy, itinaas unang alarma, umakyat ng pangalawang alarma at umabot ng ikatlong alarma. Third alarm. Teka muna, ano nangyari rito? Eto na. Tiniyak ng DPWH. Eto na, mga babayan, ano sabi? Walang dokumento Yun ang sinasabi. na may kaugnayan sa anomalya sa flood control. Kung totoo man sinasabi ng hinala ng iba, na talaga sinunog ang mga dokumento, ba't sasabihin naman may dokumento na sunog? Huwag papaikutin. Ang nadamay sa sunog. Yan ang pinalabas na statement. Yan, kita mo. Statement on the fire incident at DPWH Bureau of Research and Standards. Yan. No documents related to the ongoing investigation into the flood control Ongoing, ongoing, tandaan nyo. anomalies were in the Bureau of Research and Standards building that caused fire in Quezon City today. Yun, malinaw. Nasaan? Walang dokumento. Walang anumang dokumento na may kinalaman sa flood control anomaly. Paano natin malalaman kung wala talagang kinalaman sa flood control, di ba? Kasi possible, ito naman kasi, Jen, naghahanap pa nga tayo ng ebidensya, di ba? Naghahanap tayo ng dokumento
malay natin, kung meron dyan, may bago na naman iimbestigahan. Nalis na naman ang istorya. Doon naman sa PPWH, panibagong investigasyon naman to na sino o ano ba? Sino nasunog? Ano nasunog na dokumento? Wala ba nasunog? O sinunog ba to? Ayan, iikot ang investigasyon na yan. Isang linggo na naman yan. nasa ngayon, hindi pa Iskol Bukol! Kagagawan mo to, pati Boy Tago. Ha? Kakadelay-delay nyo sa investigasyon, sa Blue Ribbon Committee. Eto na, nakaisip na yata ang mga hinayupak. uungkat. Pero pagka nakita mo at nailabas, baka yan ang susi. Kung hinahanap na, ay naku, kasama ko pala sa nasusunod. Ayun! Di ba? Para bang nagbubuo ka ng puzzle, di ba? Oo. Siguro sa pagka nawala yung isang piraso at nakita mong hindi siya kasama. Oo. Nakahiwala yung di ba yung puzzle na picture? Okay. Yes. Pag hiwa-hiwala yan at meron kang nakitang isang piraso na kulay puti lang. Oo. Sasabihin, wala namang kwenta to di ba? Oo. Kasi hindi mo pa nakita na kasama nung kabuuan. Kasama pala yun. Oo. Nakalagang piyesa pala yun. Ano? Ayun. Sabi nga benefit of the doubt po tayo dito. Oo. Dahil ito daw hong opisinang nasunog, ang trabaho niya ay research, pananaliksik, Nako po. pilot testing, at pagbalangkas ng patakaran sa mga proyektong prang-infrastruktura. Yun na nga, infrastructure nga yung pinag-uusapan natin. Ito, sa tingin ko lang dyan, ha? Oo. Kung ako ay gagawa ng isang rekomendasyon para mabago ang isang sistema, titingnan ko ito. Kung paano nila binabalangkas ang patakaran para magkaroon ng proyekto sa infrastructure. Kasi ano yan, research and standards. Ano? Standard Ito yung pamantayan mo Yes. Para sa akin, importante ito. Okay. Alam mo ba kung saan nagsimula ang sunog? Saan daw yan? Yan. Sa apoy. Isang computer sa loob ng Material Testing Division na umano ay sumabog. Ito, overheat? Ano yan nangyari? Sumasabog ba ang computer? Pag nilagyan ng paputok. Hindi totoo lang ha. Sumasabog ba ang computer? Marami po nagpahayag sa iba't ibang social media na mga computer engineering pa, iba't ibang kurso. Ako, IT ako. IT po ako, graduate po ako ng IT. Hardware po ang kurso ko sa ka-designing. Ha? Sa tagal ko po, yung mga computer ko, nagtrabaho pa ako sa mga computer, mawak pa ako ng mga server. Wala ako nakitang sumabog na computer. Maliban na lang kung sinunog mo yan, kung ano yan. Kasi may mga ano yan Ito, computer ko hawak ko. Wala, hindi ko mapapakita ang camera. Ang pan ko sa computer, hindi to masyado mamahalin to computer ko Ang pan neto, 1, 2, 3, 4, 4, naka-built-in na pan. Tapos nilagyan ko pa 2 pan sa taas. So, ibig sabihin, kaya nilagyan ng pan para hindi mag-overheat. Tapos yung wire neto, makakapal. Nakita mo sa mga computer makakapal, hindi yung, di ba yung mga wire na ventilador, di ba ganito lang? Ganito lang. Ang wire ng computer 4 na doble neto kakapal, di ba? Related kayo yung itim? Itim, tama? Hindi basa-basa masusunog yon. Wag kami. Di ba? Kahit tanong nyo sa electrician, masusunog pa rin yun. Oo, bakit hindi? Pero, hindi ganun kadali. Kasi may mga breaker pa. Di ba? Hindi ko siya sabing sinunog yan Hindi ko siya sabi Sa akin lang naman yon. Baka naman kakamali lang kayo na hindi computer. Di ba? Baka nagkakamali lang kayo. Diba? Nag-short circuit yan kapag gana. Sa dami na, kahit itanong mo siguro sa Bureau of Fire Jet, gaano kadami, kadalas, na ang sunog ay dahil sa isang computer. Malimit, ventilador. Meron ako nababalita na gano'n. Kaya diba? plancha. Bakit nasusunog ang ventilador? Bakit nagkakos? Kasi may motor yun. Ang computer po, walang motor. LEC lang ang computer. Processor, motherboard. Bakit na masusunog yun? May LEC. Ako po, Diyos ko po. May mga ilaw-ilaw din yun. Tapos ano pa yun? May ABR pa yun. Diyos ko naman, may fuse yung ABR. Puputok yung fuse. Unang puputok yung pag sumabog. Diba? Kaya may fuse yun Kaya malapit na pumutok ang fuse ko. Parang ganun Diba? Ang ventilador, kaya nagkakos ng sunog ang ventilador kasi may motor.
Saka electric pan, saka yung mga charger, kasi direct yun. Yan, no? Saka yung mga kadalasan sa mga charger sa cellphone, nakapatong sa kama. Yan, oo. Pero yung computer kasi, di ba may mga server nga. Hindi nga binubunot yan eh. At saka ano nga yan eh, merong taga-stable, di ba? Yung circuit breaker. Na kapag ka nagkaroon ng short circuit, well, mag-spark. Gano'n. Yung power, Automatic, mag-shut off eh. Yun nga. Di ba? Well, hindi naman tayo investigator. Nelson, ano? Siyempre, hindi natin mayaalis, mga kababayan, sa marami. Uulitin ko hindi ko sinasabing sinunog yan Ang sa akin lang, nahihiwagaan lang ako, tsorya lang. Maghinala, di ba? Kasi ito ang pinag-uusapan ngayon eh. Tungkol sa DPWH, tungkol sa infrastructure, ang nasunog ay yung may kinalaman sa research and standard sa mga project ng infrastructure ng DPWH. Throw a question. Isa pa tong mamang ito. Dami mong sinasabi sa buhay. Actually, it's from left field. Either former Secretary Babe Singson or the DPWH representative. I just want to know what is there in the DPWH Quezon City office that was burning a few hours ago. Alaman doon. If I'm not mistaken, this might be part of the Region 4A office. Tama ba? Kasi kung yun yung nasa Kamuning area, I'm not sure. I'm not sure? ICI ka yan, I'm not sure. Nung teting ka naman, nag-iimbisiga ka ng DPWH, dapat alam mo yan. Hindi ko lang kung ICI to, recitan to, I'm not sure daw. Yan ang ICI natin. Palakpakan. Yan ang ICI natin. But I know there are 1 or 2 offices along EDSA in that area, Quezon City, 4A. So I hope it is not our zone. I just thought I hope that the media would like to would be interested to find out. Miss the ASEC of DPWH. ASEC Villar. Yes, Your Honor. Nasaan ba kasi kayo yung nasusunog yun? This is actually Region 4B. The Regional Office 4B of the DPWH. 4B. Yes, Your Honor. Mindoro. Ito po yung dito po ang... Baka naman baka naman may iugnay kay Duterte to. Yari tayo dyan. Baka lang tsorya ko lang papeles na nasunog, may kinalaman kay Duterte. Patay. Di ba? Tsorya lang. Ano lang yun? Senaryo ko lang yun. Walang ganun. Papeles ni nasunog, papeles ni Duterte. Yari. Ibig sabihin, pagbibintangan, mga DDS na naman, may nagsunog para di pagbintangan ng Duterte. Halimbawa lang site ng testing materials ng DPWH ng mga suppliers like semento, mga bakal. Ito po tinitest. So, we are looking into it already. Pero ito po yung testing site. Testing site. Wala mga dokumento ron? Of course, meron po, Your Honor. Naku. So, Nako, iskul bukol. Gulat kuwari. Yeah, may dokumento, narinig nyo. Of course, meron. Meron ba namang isang departamento ng gobyerno walang dokumento at may kinalaman sa anomalyang flood control? Sabihin ko kayo sumagot. Wala ba? Meron. Kayo sumagot, mga kababayan ko. Testing site, with the permission of the Senate President. Testing site. Huwag na natin pakinggan yan. Alam na namin, script yan. Alam na namin yan. Sorry ako yan, hanggang dito lang po muna tayo. No? Ingat lang po sa mga susunod. Baka may masunog na naman. Wag naman sana, wag. Paalam po sa inyong lahat.